Binabati ko rin ang mga nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa mga pagngangaral ng PBM Adventist Church, maging dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Happy Christ Sabbath day po. Ating bubuksan ngayon ang isang talata upang pagnilayan natin at sikapin natin na ating lubos na maintindi. Buksan natin ang Mikas 6:8. Ang sabi dito sa Mika 6:8. Hindi niya pinakakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingit ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may katabaan kasama ng iyong Diyos. Amen. Kung ating uunawain ang talatang ito, napakahalaga ang nais iparating sa bawat isa. Lalo-lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, maging tayo na sumusunod sa ating Panginoong Kristo, na maintindihan natin ito. Sapagkat isinulat ni Propeta Mikas na sabi dito, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Sa tatlo na ito, mga kapatid, makikita natin kung ano ang layunin. Anong gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya itinuro niya ito. Itinuro sa bawat isa o sa bawat tagapakinig kung ano ang mabuti. Kaya lang minsan sa paglipas ng mga panahon, marami pa rin sa mga Christian ang hindi nakakasunod. Itinuro na sa atin kung ano ang mabuti. Pero karamihan, meron pa rin tayong napapansin, lalo na sa atin, hindi na natin ilalayo sa mga naglilingkod sa Diyos. Yung kabutihan na nais ng Diyos, tila bang hindi pa kumpleto. Hindi pa natin lubos na ipakikita sa ating sarili kung ano ang mabuti at nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya maging makatarungan ka. Itong pagiging makatarungan, mga kapatid, angkop dito yung sinasabi na ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Pag ang isang Christian, makatarungan, hindi na siya mapang-api, hindi na siya mapanuligsa, hindi na siya mapagmataas. Kumbaga sa ano, nakikita na dahil itong mga bagay na ito, bagamat payak lang ang pagkasabi sa banal na kasulatan, ang napakahalaga nito na ito'y ating maisabuhay. Nabasa nga natin, naintindihan natin, pero hindi naman natin naisabuhay, useless lang. Ang napakahalaga dito, ang nais ng Diyos, na matutunan natin ito kung paano natin i-implement sa ating araw-araw na buhay. Makatarungan ka, ibigin ang tapat na pag-ibig. Ano ba ang tapat na pag-ibig, mga kapatid? Ang tapat na pag-ibig ay walang ibang pinagmulan, kundi ang Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sabi doon sa John 1, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos lang ang may pag-ibig na tapat. Bakit kaya sa mga tao na naturuan na, minsan napapansin natin, hindi na sasabuhay natin ang mga katapatan? Likas ba ang tao na mahina tayo? Napakahalaga po na itong itinuturo ng banal na kasulatan ay ating isabuhay. Kasi ito ang ano natin, sandata sa ating pakikihalubilo sa ibang lugar, maging sa ating pakikipagkapwa-tao. Maraming mga Kristiyano na napupulaan ng kapwa. Hindi natin gagawing balabal ang ating pagiging Kristiyano upang hindi natin isagawa o isabuhay natin ang mga itinuturo ng Diyos. Dahil kung talagang may pag-ibig tayo, ngayon sabi doon, kung tunay nga na
mga iniibig niyo ako, tunay nga kayo ng mga lingkod ko. Paano natin masasabi tunay tayo mga lingkod? Pag wala tayo sa pag-aaral, minsan nandoon tayo kung anong ating ginagawa sa labas. Amen? Kaya sabi dito ng ibigin ang tapat na pag-ibig at ang buong kapagkumbabaang lumakad kasama ang Diyos. Ito ang pinakamahirap po sa buhay pananampalataya o buhay pagiging isang Christian. Itong pagpapakumbaba na lumakad kasama ng ating Diyos. Kasi nakikita natin sa ating buhay, minsan, di natin sinasadya, nagpapasigaw tayo. Nakakagawa tayo ng hindi angkop sa mata ng iba. Pero anong dahilan? Maaari natin ikatwiran na bigla lang tayo. So, ang itinuturo na mabuti ng Diyos, saan napunta? Ang pagtitimpi, pagpapakumbaba, hindi pwede na paghiwa-hiwalayin niya. Kinakailangan magsama-sama yan para makalakad tayo ng hindi napupulaan ng iba. Kasi mahirap yun nandoon tayo sa loob ng bahay panambahan o nakikinig tayo ng mga aral. Pagdating sa labas o malayo tayo sa ating kapwa isa't isa na bilang mananampalataya, tila nag-iiba ang timpla, lalo na kung medyo nasa alanganin ka o sinusubukan ng ating kapwa. Kaya ito ang pagsubok ng Diyos sa atin. Hanggang kailan ba natin bibit-bitin ang kanyang salita? Kaya mga kapatid, kung ating bibigyan ng ano ang tatlong utos na ito, gumawa ng makatarungan, tratuhin ang lahat ng patas. Ito ang tinuturo niyan. Kinakailangan tratuhin natin ang lahat ng patas. Ibig ba sabihin, yung mga naglilingkod lang dyan Diyos, ang ating tratratuhin ng ganon? No. Lahat ng tao. Kasi sa panahon ni Kristo, inutos niya, ibigin ang iyong kaaway. Maging tapat, dapat ipagtanggal natin ang mga naapi. At huwag tayo manglamang sa ating kapwa. Ito ang paggawa ng tama na hindi sarili, kundi sa komodidad na dapat makakita sa atin o sa ating mga kapaligiran. Kasi mahirap yung nagsasabi tayo, ako'y Christian, sarili mo yun ang tinutukoy mo. Pero sa iba, sinasabihan tayo, parang hindi Kristiyano yan. Kasi kung ang iba nagsasabi, ang buti niya, ang bait niya, ibig sabihin, ang nakita sa iyo, ipinamumuhay mo, yung matutunan natin. Mahirap yung nagbibitbit tayo ng sarili nating bangko. Kinakailangan na kung ano ang ating napakinggan sa pag-aaral, natutunan, hindi naman ganun kadali mga brothers and sisters, ang pagbabago ng ugali. Pero, unti-unti, napakahirap mag-adjust, napakahirap, kumbaga sa ano, napakahirap intindihin kung paano natin ito masusunod. Pero hindi nasa iba tao ang solusyon nito, kung hindi nasa atin. Hindi ibang tao ang magtutuwid sa atin, bagamat pinakikinggan natin ang mabuting balita, pero hindi ibang tao ang dapat magtuwid sa atin. Ang dapat magtuwid sa atin, una, tayo. Didisiplinahin natin ang ating sarili. Kaya dito makikita natin, ang talagang mayroon tayong napapag-aralan, may natutunan tayo sa ating pag-aaral ng salita. Kasi ang unang kaaway talaga ng Diyos sa sangkatauhan ay ang kasalanan. Ito ang naghiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya nung panahon ng Lumang Tipan, ibinaba niya talaga ang kautusan.
dahil sa pagsuway ng tao. Pero tila yung kautusan na yon, ilan lang ang nakatupad. Maging ang kanyang bayan na Israel ay hindi nakatupad. Ngayon, sa ating panahon, bilang tayo mga hintil, anong kahulugan ng hintil? Walang walang pag-asa, hindi kabahagi sa bansang Israel. Pero mapalad pa rin tayo dahil sinabi ng Biblia na naisugpong tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya itong ating pagkakilala ng salita ng Diyos, sikapin natin. Hindi naman natin sinasabi ng bawat isa, pero sikapin natin na makita sa atin yung sinasabi na maging larawan o kawangis tayo ng Diyos. Pangalawa, ibigin ng tapat na pag-ibig o awa. Dito lang, minsan sa ating kapitbahay, minsan di natin kung anong gagawin, di ba? Pag sobra ng pasaway, minsan nag-iiba ng ating kaisipan. Dito, pinakikita, hindi lang isang pagiging mabait, kundi pagkakaroon ng malasakit. Alam ko dito, ginagawa naman natin ito. Pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa. Minsan, nag-aabot tayo ng mga kung anong bagay na kailangan. Katapatan, pagtulong at bukal sa loob. Mahirap yung tumulong na napilitan ka lang. Dapat pag tumutulong tayo sa ating kapwa, yung bukal sa kalooban. Baka pagdating ng panahon, isusumbat din natin kung hindi dahil sa akin, ano kayang kalagayan niya ngayon? Sa pagkaunawaan nyo, pagkaganyan ng ating mentalidad, nakatulong ba tayo? Hindi tayo nakatulong. Gaya ng pagmamahal at pagpapatawad na ipinakikita ng Diyos sa atin. Kaya basihan natin na ating halimbawa yung pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo, talagang makasalanan tayo. Dahil hindi nga natin talagang maganap, anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya ang kanyang bugtong anak para ipakita, ipadama niya ang pag-ibig niya sa sanlibutan o sa ating sangkatao. Kasalanan mo, kasalanan natin lahat, siya ang nagdala. Pero sa atin, palagay ko, kung mga kasalanan kahit sino, baka sabihin natin, ay ayaw ko. Ayaw kitang tubusin. Yung ano ko lang, gusto ko lang tubusin ang tutubusin ko. Pero ang Diyos, walang pinili. So dito, sa ibig tinuturo dito mga kapatid, dapat hindi rin tayo mamili. Pangatlo, lumakad tayo ng magpapakumba na makasama natin ang Diyos. Kilalanin natin na siya ang Diyos, ibig sabihin doon. Kumbaga sa siya ang pinaka mataas sa ating kaisipan. Pagkat siya ang Diyos. At tayo ang kanyang mga lingkod. Nagtitiwala tayo, sumusunod tayo at marunong na tayo magpakumba at mananatiling malapit sa Kanya araw-araw. Kaya nga ba sabi doon, ibigin mo ng Diyos ng higit sa lahat. Buong buo, buong lakas, buong isip. Sa panahon natin, minsan nakikita ko nung unang panahon, nung wala pa ako sa pagkakilala sa Panginoon, tila bang nagbabalik sa aking isip na napakahirap itong sundin. Dahil, bakit? Hubog ka sa sanlibutan. Ang ating kaya mga anak ngayon, ang ating mga apo, ang ating mga kamag-anak, paano natin sila maabot para maturuan ng ganito?
Dahil ngayon, mangilan-ilan na lang ang mga teenager na nasa simbahan. Mangilan-ilan na lang nakikinig sa salita. So matutal, ano ang nangyayari sa ating kapiligiran o sa buong mundo? Di ba laganap ang krimen, pagnanakaw, pagpatay, panggagahasa, kung ano-ano masasabi. Mga gumon sa pinagbabawal na gamot. Kaya napapansin natin kahit sa mga Facebook, ang sigaw ng tao, ang sinasabi ng tao, ibalik ang tukhang. Pero yung pagpatay ba sa tao, kalooban ng Diyos? Ang sabi ng lumang tipan, kung dugo ang iyong inutang, dugo din ang magiging kabayaran. So ano ang pinakamalaking problema ngayon ng mundo o ng ating bansa para masupil natin ito? Na kung titingnan natin, binigyan tayo ng namamahala, mga nasa gobyerno. Ano ang ginagawa? Hindi ba problema ito ng mundo? Hindi ba natin problema ng ating komunidad yung ganito? Naalala ko nga yung motor ng aking anak doon sinira na yung susian. Ano ang balak ng nagsira noon? Di ba nanakawin? Nasaan yung mga nagmiminta na natin dito ng Paso de Orden? Yan ang pinakamalaking problema. Dahil ang tao sa totoo lang po, wala pang 40% ang tunay na kumikilala sa Diyos. Dahil kung ang tao kumikilala sa Diyos at may takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Diba? Kahit tayong mga espiritual, iluhod natin ang iluhod sa Diyos. Kung ang pamahalaan naman ay nagwawalang bahala nito. Tarit. Subalit, ang isang pinakamagandang paraan, dahil tayo mga lingkod ng Diyos, patuloy lang po tayo na dumulog sa Diyos ng patnubay, magkaroon sila ng takot. Dahil nung nakaraan, may nakita din ako sa Facebook, binaril. Dito lang sa Bagong Silang. Tinamaan sa tiyan, namatay. Itatlo ang anak ng lalaki na yun. Nasaan ang konsensya ng tao? Dahil nga sa maraming gumagamit ng droga. Ang droga kasi nagtuturo na hindi ka matakot. Para bang nagiging hayop na ang kaisipan ng tao. Kaya anong gagawin natin? Gusto natin makipagtulungan minsan sa pamahalaan? Nanunukala na magbibigay tayo ng mga panukala na maganda, sana tulungan tayo ng pamahalaan. Naalala ko noon, ng ating presidente ngayon, na kinakailangan daw ang bawat eskwelahan ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Para bang, sa tingin ko, parang migas kugon lang. Isang maganda sana niya na pundasyon ng mga bata na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Mga estudyante ngayon, sa tingin mo ba, ligtas? Ang dami na, nung magsimula ang pasukan, ang dami ng mga estudyante na nasawi. Sa Tacloban, ilan yun ang namatay na pinagbabaril. Amen?
Ilan pa lang yung edad ng mga pumatay ng mga estudyante. Estudyante pa. Kaya nakakabahala na po ang kalagayan ng mundo. Tama man binanggit ng Biblia na last days talagang mapanganib. Kaya kung babalikan natin ang ating pinag-usapan, yung Micah 6, tinuruan tayo ng mabuti. Kung titingnan natin ang daloy mula nung una hanggang sa ngayon sa ating kapanahunan, wala bang pagkukulang ng ating mga ninuno? Kaya nga pinuna doon sa Malakyas, na mula pa sa iyong mga magulang, nagpakaligaw na kami kayo sa aking mga kutusan at palituntunan. Ito na po yung apekto ng pagkaligaw ng tao. Dahil na sa halip na ang Diyos ang unahin natin, ang pakikipagpaligsahan sa buhay natin ang inaatupag ng marami. Pero ang Diyos naman ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, karunungan para magkaroon ka. Yumaman ka, magkaroon kang hanap buhay. Pero maraming yumayaman na inaapi naman yung mahihirap. Pag mayaman na, hindi na rin nakakaalala sa Diyos. Kaya minsan nag-iisip po ako mga kapatid. Kaya sabi ko, kaya siguro ako hindi pinayayaman dahil hindi na ako pupunta sa kilingan pag mayaman na ako. Kaya itong itinuro sa ating ngayong araw na ito mga kapatid, malaking ano to eh, sabi niya, itinuro niya sa iyo. Ito yung iyo, singular ito eh, sa iyo. Bawat isa sa atin, individually, itinuro sa iyo kung ano ang mabuti. Kung tanungin natin ang bawat isa, lalo na yung mga hindi gumagawa ng mabuti, nasaan yung itinuro sa iyo ng mabuti na Diyos? Sasabihin lang sa atin, aywan ko, di naman tinuro sa amin ng mga magulang namin. Diba? Ang tao kasi hindi nawawala ng katuwiran. Magpipilit magturo kung sino ang dahilan. Magbukas pa tayo ng talata na kaugnay dito mga kapatid. Basahin natin yung Micah 6:8 yun. 6:8 yun mga brothers and sisters. Okay. Ang sabi dito, itong Mikas, may mga kaugnay nito na talata. Kaya sa Genesis 18, ito ang inusahan ng Diyos. Ang sabi dito sa Genesis 18:19, pakibasa nga Sister Delia. 19. Kapagkat siya'y aking pinilala, upang siya'y magputo sa kanyang mga anak at sa kanyang isang bahayanan, pagkamatay niya. Naingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ang liwanag, no? Ang sabi dito sa English, for I know Him, kilala ng Diyos, yung tumanggap ng kanyang turo na mabuti. That He will command His children. Pero bakit ang ating mga magulang nagpakaligaw ang ating mga ninuno? Dito, kilala ng Diyos ang sumusunod sa Kanya. At nagtiwala ang Diyos, nasabi niya, that uutos niya sa Kanyang mga anak at sa Kanyang sambahayan upang maingatan ang daan ng Panginoon. Marami ngayon hindi na nag-iingat ng daan ng Panginoon. At marami rin sa ating mga magulang ang hindi na nakapagtuturo sa Panginoon, tungkol sa Panginoon.
na ipamuhay ang katuwiran, ang hustisya, upang dalhin. Ang sabi doon, sister, sa Genesis 18:19, Pagkamatay niya ay maingatan nila ang daan ng Panginoon at gumawa ng kabanalan, katulan, upang pagdating ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. pagdatnin ng Panginoon ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ang daming mahihirap ngayon, ang daming nagugutom ngayon. Diba? Ano ang kulang? Buksan pa natin yung Deuteronomy 10. Ito ang naging gawain sana ng Israel. 10:12 to 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. 10 ano yun? 10, 10, 12, ayun. 10, 13. 12 to 13. Ulitin na. Tanggapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kaniyang mga palatuntunan ng ating iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong pagbubuti. Kita mo? Noong una pa man, itinuturo na ito kung ano ang ikabubuti ng tao. Ang kanyang palatuntunan, sabi dito sa 12, at ngayon Israel, ito ang piling bayan ng Diyos, ito ang bayan ng Diyos na pinili ng Panginoon. At ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ang hinihingi dito una, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Law and ordinances yan. At ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. 13, naganapin mo ang utos. Hindi lang natin dapat pakinggan, gaganapin natin ang utos. Sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos sa panahon ngayon, mangilan-ilan na lang ang gumaganap. At tila yung pagganap pa, hindi ayon sa itinakda ng banal na kasulatan. May gumaganap ng first day of the week, Sunday. May gumaganap ng Sabat, Sabado. Mayroon namang gumaganap ng Sabat, Biyernes. Na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Ang ganda ng huli ng talata. Inuutos ngayon, always present. Kumbaga sa ano, ngayong araw na ito ang tinutukoy ng talata. Sa iyong ikabubuti, hindi sa ating ikasasama. Kaya nga minsan madalas ko banggitin, marami nakakasalubong tayo, ay yung mga kautusan ng palatuntunan sa Israel lang yun. Hindi na yan dapat natin anuhin. Wala namang binanggit ang Biblia doon eh. Ordinance forever. Sa lahat ng salin lahi. Siguro kung ang lahi natin nag-iba na, hindi na galing sa tao, pwede natin pawalang bahala ang mga kautusan ng palatuntunan. Pero lahi pa rin po tayo ng tao. Deuteronomy. Anong binuksan natin? Genesis, no? 12? Deuteronomy 10?
English kasi binabasa kong Bible. Kaya dito sa 10:12 ng Deuteronomy, mapapansin natin na ang ibig sabihin ng Diyos, kinakailangan ng Diyos sa mga tao, una, yung birbirinto sa Diyos o paggalang, pagpitagan sa Diyos. Pagsunod, anong pagsunod? Bukal sa kalooban, mula sa puso, na may paglilingkod. Kumpleto. May pagpipitagan, may pagsunod, may bukal sa puso na pag-ibig sa paglilingkod. Parang kailan-ilan lang, kung mapapansin natin, iilan-ilan lang sa mga tao ang nagbibigay nito sa Kanya. Ang layunin natin sa ating paglilingkod sa Diyos ay una, ang maluwalhati natin ang Panginoon. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin natin, naluluwalhati ba ng lubos ang Diyos sa gawa ng mga tao? Pakaliwanag eh. Sabi niya, and now Israel, what does the Lord your God require of you? But you fear the Lord your God to walk in all His ways, and to love Him and to serve Him, the Lord your God, with all your heart and with all your soul. Eh, paano yung trabaho ko bukas, sasabihin ng iba? May pasok ako ngayong Merkulis, paano ko gaganapin ang Sabat? Amen? Sa 13 sabi dito, to keep the commandments of the Lord and His statute, which I command you this day for your good. Kaya inutos ito ng Diyos doon sa Deuteronomy 6:24, ang sabi doon, basahin mo pa, Sister Bill. Command as, present tense na naman ginamit eh. Pangkasalukuyan ngayong panahon. Deuteronomy 6:24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito. Matakot sa Panginoon natin Diyos, at nabubuti natin kailanman. Yung pag-ingatan niya, tayong buhay, tayo ng araw na ito. Ngayon ha, iinutos ng Diyos for our good always, so that He might keep us alive. Siya nag-iingat sa buhay natin. At it is today. Kaya kung titingnan natin ang talata, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng tao. Kaya doon sa masumusunod, mga kapatid, sa mga ganap, mga kautusan palatuntunan ang nagsisikap na masundan ang daan ng Panginoon, ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 32:39, ganito. Sana sa bawat isa ay magkaroon tayo nito. 32:39 ng Jeremiah. At bibigyan ko sila ng isang puso at isang daan upang sila'y matakot sa akin magpakailanman. 39. Ikabubutin nila at sa kanilang mga anak pagkamatay nila. Kita mo. Kapag nagawa pala natin ito at nakita ng ating mga anak, ang ating ginagawa, masundan nila. Hindi lang ito para sa atin, kundi madalas banggitin ng ating kasister, sa ating generation, yung susunod sa atin.
So, kinakailangan talaga maituro natin ito. Diba? I will give them one heart and one way. Pero sa daan ng paglilingkod sa Diyos, maraming daan. May Sabado, may Linggo, may Miyerkules, may Biyernes. Pero ang sabi dito, I will give them one heart. Isang puso, nagkakaisa. Isang puso, isang Diyos, isang pinaglilingkuran natin. Na lahat daw sila matakot sa Panginoon hanggang sa walang hanggan. Dahil ang layunin ng Diyos, itinuturo ito para sa ikabubuti ng tao, maging ang ating mga sumusunod na henerasyon. Kaya sa mga naghahanap ng katuwiran at paglilingkod na mabuti sa Diyos, ganito ang sinabi ni Santiago sa 1:25. Kaya dito mapapansin natin na hindi lang talaga tayo dapat tagapakinig. Santiago 1:25. James. Basahin mo, sister. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayong na hindi tagapagkinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Ang ganda ng pangako, ano? Ayon sa talata 1:25 ng James, Tagatupad na gumagawa. ang sabi dito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal. Pag sinasabing sakdal, ganap ang kautusan. Ang kautusan ng kalayaan. Ang kautusan ng kalayaan. Si Kristo lang ang nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan, di ba? Siya ang tumubos, pinalaya tayo sa tali ng kasamaan. At nanatiling gayon, yung nananatili. Yung nananatili, hindi yung ngayon, nasa church, sa susunod na buwan, wala. Nananatili. Pag sinabing nananatili, hindi ka pa alis-alis. Nananatiling gayon na hindi tagapakinig. So kung ating napakinggan ang isang mabuti, lalo na sa mga aral ng Diyos, hindi nang para sa atin to, kinakailangan ma-voice out natin. Na lumilimot. Kasi pag hindi natin ito na ibahagi, nawawala ito eh. Ano kaya yun? Yung tinuro nila bishop nung nakaraan linggo. Kalimutan ko na. Diba? Madalas mangyari yan. Kundi tagatupad, ito na yung tinatawag na implementation kung ano ang narinig mo. Implementation ng salita ng Diyos. Ang taong ito, gumagawa ay ang sabi dito, tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. Ang pananampalatayang walang gawa, baog. Kaya kinakailangan may gawa. Ano ang mangyayari? Ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang sarap ng mga pangako ng Diyos. Kaya lang, minsan, napakahirap ito pa rin dahil sabi ko nga, dinuduyan tayo ng kabi-kabilang problema.
Pero dapat natin itanim ang utos ng Diyos na ibigin muna natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Una siya. Bago dumating yung mga problema, bagay natin pasihon ang problema natin sa araw-araw, iuna mo. Amen? Kasi yung problema na, andyan lang yan eh. James 1:25, kaya kung titingnan natin itong James 1:25, ang kautosan ni Moises ay nagdala ng pagkaalipin. Yan ang sinabi doon sa Acts 15:10. Pakibasa nga Sister Bill. Gawa. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos na inyong linalagyan ng pamakop ang bakop ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang, di tayo man ay hindi maaari makadala. Dito mga kapatid, maliwanag ng pagkasabi dito na nang ipahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, maliwanag na ito yung gabay ng ating buhay. Ngunit, ang lumalabag o tumataliwas sa kanyang kalooban, mga magrereklamo na gumagawa ng sarili niyang daan, ito yung sinasabi ng Diyos, bakit sinusubok ninyo ako? Napakinggan mo kung anong utos, binago mo. Pero minsan, hindi natin alam bilang tao, hindi natin alam, parang hindi angkop yan doon sa inuutos, di ba? May pagkakataon. Saka mo na lang maiisip, mali pala yun ah. Kaya nga, inaral yan eh, na huwag natin subukin ang Panginoon. Kaya hindi lamang dito sa binasa natin sa Santiago, kundi binanggit din ito sa Mateo 4:7. Si Kristo na mismo nagsalita nito. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutoksohin ang Panginoon ng Diyos. Amen. Kaya di natin pwede subukin ng Diyos eh. Kinakailangan, kung ano ang kanyang itinakdang utos, dapat gampanan natin. Kasi pag tumaliwas tayo, imbis na itinuro na sa atin yung panambahan, ganito, o samba natin, ganito. Samba natin linggo, gagawin mong Lunes. Ba, sino ang tinukso mo doon? Oo. Kasi binanggit niya ng Biblia, kung mangangako ka, oo, kung oo, hindi, kung hindi. At laging mong isasama, loobin nawa ng Diyos. Na makarating kami bukas. Kumbaga sa ano ang ating maghihiling ng ganyan, lating priority natin ang Panginoon. Hindi tayo ang nauuna sa Kanya. Siya lagi ang dinasandalan natin ng lahat ng ating mga plano. Kaya ngayon, nakikita natin, marami na pong mga napangaralan, marami nang na-convert into many different Christian. Sabi dito sa Galatia, marami kasing mga tao na nagbago pa. Kumbaga sa ano, hindi na sila nakontento, hindi na pinaliwalaan ang isang salita ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Yung iba naman, hindi na naglingkod sa Diyos. Pero nung una, kumbaga sa ano,
masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos, sa pakikinig, sa pag-aaral. Kaya ito yung tinitiyak ko na sigurado na mayroon ito kapahamakan. Basahin mo, Sister Bilya, yung 4:9 ng Galatia. Natapos ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos. Kung ang lalo mabuting sabihin, kayo'y magkikilala ng Diyos. Bakit mo rin na nagbabalik kayo doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral? At sa mga yaon ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Ang liwanag, no? Anong talata yun sa Galatia 4? Basahin ko dito sa Tagalog Bible. Ang sabi dito, datapwat ngayon yamang nakikilanan ninyo ang Diyos. O lalong mabuti, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, kayo'y nakakikilala ng Diyos. Ibig sabihin, napangaralan, nakumberte na ito, nakumbert na sila pagsunod sa Diyos. Bakit? Nagtanong siya rito, bakit nangagbalik kayo doon sa mahihina at walang bisang pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Question mark. Anong dahilan? Bakit mayroon mga nagkakaganito ng mga Christian? Di ba? Minsan, bahagi dito ay isang bagay na naiinip. Mga bagay na hinahangad na hindi pa dumarating. Dito ako sa kabila. Baka dito matupad yung hinahanap ko. Babalik na lang kaya ako doon sa pinagmulan ko. Pero natutunan na natin yung tamang aral. Kaya tinanong ni Apostol Pablo, nasa mga yaoy ninanasan yung balik sa pagkaalipin. Paano natin makakamit yung hinahangad natin? Kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa ating pag-aaral, binanggit kanina, ang manatili. Ang manatili hanggang wakas, ang liwanag eh. Kaya minsan narinig ko nga doon sa ating kasamahan na tinawag siyang tipaklong. Atin dito sa isang church, atin doon sa isang church. Kung saan tayo natutong mga kapatid ng salita ng Diyos. Na talagang napatunayan natin na ang pagtuturo ay talagang biblical. Huwag na tayo pabago-bago. Kaya ang hinihingi ng talata, tayo'y manatili. Huwag natin iangkop sa isipan natin at sa puso natin yung nainip tayo. Lahat naman tayo may kahilingan eh. Amen? Lahat. Lahat gusto guminawa ang buhay. Pero mayroon minsan tayo na kakalimutan sa pagbabasa natin ng mga talata na tayo'y dapat makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Amen ba? Pag nakibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo, ang resulta ng tunay na pagsunod ng Kristo sa Diyos Ama, anong naging resulta? Umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Tayo gusto natin sa kaharian. Diba? Kaya para ma-accomplish natin, anong gagawin natin? Una, manatili. Alalahanin natin yung mabuting itinuro. Mga pag-uugali natin, marunong tayo magpakumbaba. Marunong tayo magtimpi. Marunong tayo umibig. Hindi lang pag-ibig na tulad ng pag-ibig na sinasabi ng mga ibang tao na
Pag nandito kayo sa pantalan na to, naandyan yung pag-ibig. Pag umalis yung sasakyan, tanggalubin pati pag-ibig. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Kaya upang maluwalhati natin ang Panginoon, mga kapatid, manatili tayo. At lagi natin isaisip kung ano ang itinuro sa atin sa ikabubuti ng tao. Tulad ng binanggit ng ating talata kanina, una higit sa lahat, yung manatili tayo na sundin natin ang kanyang mga kautusan at palatuntunan. Kasi nung una nating mga magulang, binanggit talaga ng talata, mula pa sa iyong mga magulang ay nagpakaligaw na kayo sa aking mga palatuntunan. Ito ang pinakamalaking problema sa buong mundo. Yung iba, nagsisikap na masundan yung gusto ng Diyos. Pero higit na marami ang itinatatwa na ang kautusan at palatuntunan ng Diyos. Kaya nga utos eh. Ang utos ng hari, hindi pwede mabalik. Sa literal na hali, yan ang patakaran. Lalo na yung Diyos, siyang lumikha sa atin. Sabi nga niya, ang sinalay ko, pangyayarihin ko. Di ba? Kaya sa hapong ito, nagpapasalamat ako sa maiksing panahon na ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Na mga aral tungkol sa pagbibigay ng mga ikabubuti sa ating bilang mananampalataya o hindi lang mananampalataya, pagtuturo sa ikatututo ng tao. Itinuro po sa atin sa hapong ito ang daan ng mabuti ng Diyos. Amen? Kaya nagpapasalamat po ako. Higit sa lahat, pinapupurihan ko ang Diyos sa pangalan ni Jesus Christ Almighty God. Maraming salamat at magandang hapon sa bawat isa at sa lahat.